hindi naman pwede na si Banat ba hindi ho pag-uusapan ng politika. Diba? Tingnan natin habang matagal pa yung pagkain, mag-usap tayo ng konti, bahagya lang. Kasi nakikita natin ngayon sa mga post ng mga Ensaymada vlogger at saka mga Bear Brand vlogger, yung sabihin yung mga bayaran na vlogger ng Marcos administration. Hindi natin alam kung sino nagbayad sa kanila doon, pero ganyan pa man yung mga bayaran na yun, sinasabi paulit-ulit nilang sinisiraan ngayon si VP Sara Duterte. Keso daw hindi daw nagsasalita sa China, laban sa China, at keso dapat daw ay magbigay siya ng stand niya. Alam mo, paulit-ulit na natin sinasabi to eh. Gusto niyo magbigay ng stand si VP Sara Duterte? Pa-resign niyo muna si Pangulong Bongbong Marcos. Kayo pala ang sirang mga ulo. Di ba ho, sino ho ba ang architect ng foreign policy ng ating bayan? Di ba ho ang presidente? Bakit po naman kayo gusto niyong pagsalitain ng ating vice president? Ano ang ibig mo sabihin? Ibig niyo bang sabihin talagang malala ang kahinaan ng presidente? Kailangan ng vice president ang magsalita. Sapat na ho ang salita ni PBBM. Kayong mga Ensaymada vlogger, hindi ko maintindihan. Bakit nyo masyadong ibinababa yung presidente? Akala ko ba kami yung antay? Kayo pa pala ang antay eh. Di ba? Ayan yung presidente ang magsalita. Nagsalita na si presidente. Maganda nga yung sinabi niya. Yield, do not yield. Di ba? Huwag kayong titigil. Laban lang tayo, tuloy-tuloy lang ang ginagawa natin. Ang ganda nun eh. Bakit gusto niyong makialam pa yung Vice President? Ano ho ba ang definisyon ng Vice President? Medyo para ho kayong kulang sa aral, kayong mga Ensaymada vlogger. Ganyan na ho ba talaga kahina ang mga kukote ninyo? Kayong mga Ensaymada vlogger? Na kailangan talagang idikit lagi at siraan lagi si Vice President Sara Duterte. Kaya ako may duda ko eh. May duda ko na hindi ho nanggagaling kay PBBM yung biradang mga ganyan. Duda ko talaga. Ang gagaling niya sa kanyang katunggali. Walang iba kundi si Tambaloslos. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit insecure itong si Tamba kay VP Sara Duterte. Bakit? Porket negative ang ratings mo? Porket ang baba ng ratings mo, sobrang taas ni VP Sara Duterte, kailangan mo pabanatan sa mga Ensaymada vlogger? Bakit? Gano'n ba kayo ka-insecure? Kaya ako nagtatanong lang ako Tapos tingnan ninyo, ginagamit nyo pa itong mga makakaliwang grupo. Akala ko ba sama-sama tayong galit dito sa mga makakaliwang grupo? Diba? Ito makakaliwang grupo ang supporter ng mga terorista. Tapos sila ang ginagamit ninyo. Pambanat dito kay VP Sara Duterte. Yung isang anak ng wewe na ano ba to? Anak ng tae ba yun? Yung akbayan ba yun? Ayun yun. Saka ito pa, may isa pa. Yung TikToker na dapat sa'yo mag-TikTok ka na lang, animal ka eh. Humihirit ka pa yan. Barado ka tuloy. Congressman Pulong, diba? If you want to demonize, sabi na China, hindi ho trabaho ng Vice President yun. Alam mo, malaman yun kasi meron naman talagang obvious na propaganda na i-demonize ang China. Alam nyo, pag-aralan nyo na mabuti yung arbitral ruling na yan. Basahin nyo yung mga article ni Bobby Tiglao. Napakaganda ho ng paliwanag doon. Napakaganda na ayon sa UNCLOS, hindi ho sila makikialam pagdating sa teritoryo ng West Philippine Sea. Hindi ho sila makikialam yan. Ang sinasabi lang po nila, yung ginawang dasline ng China, yun ang kanilang parang pinabubulaanan. Okay? Pero yung dating sa kung sino man yung umaangkin doon, hindi ho nila yun binigyan ng side. Ibig sabihin, pareho tayong umaangkin. Pareho tayong merong pag-angkin doon sa West Philippines. At hindi ho nagdesisyon. Itong arbitral ruling, hindi ho nagdesisyon niya na sa atin yun.
Okay? Yan ay sinasabing wala dapat. Both tayo. Tayo ang nakikinabang pareho. Ngayon, tila ang nangyayari, sinasakop. Parang ganun ang dating. Alam mo yung sinasakop na yan? Pautot yan ng Amerika eh. Sa totoo lang, pautot ng Amerika yan eh. Alam naman na natin eh, Amerika, may propaganda na papangitin ang imahe ng China. Hindi ko sinasabing mali ang ginagawa ng Navy natin, ng Coast Guard natin. Hindi ko sinasabi yun. Tama lang yung ginagawa nila, panindigan nila yun, tuloy-tuloy lang yun, laban lang tayo. Pero yung pag-demonize, ay pambihira ko. Halatang-halatang trabaho ito ng Amerika. Ano ba, tuta na ba tayo ng Amerika uli ngayon? Sinakop na ba uli tayo ng Amerika at medyo tila, tila sunod-sunuran na lang uli sa propaganda ng Amerika. Hindi na ba tayo marunong mag-isip ng sarili natin? Tapos pagka may humirit ng ganito, sasabihin ninyo, kesyo traidor sa bayan. Hindi ho traidor sa bayan to. Sa totoo lang, kayong mga nagpipilit ng magkagulo dyan, kayo ang traidor sa bayan. Bakit ho kanyo? Gusto ninyong mapahamak yung mga kababayan natin. Ang sinasabi ko dito, ayaw ko mapahamak ang ating mga kababayan. Dapat ho dinadaan sa maayos na usapan. Kung hindi man maayos na usapan, ibang paraan na hindi ho malalagay sa alanganin ng ating mga kababayan. Diba ho? Kasi ang problema sa atin, ang tapang natin, ang lalakas nating magsalita. Meron pa dito itong si Hidaria, kala mo kung sinong napakagaling. Ang tapang magsalita. Pero hindi niya ba naiisip na sa bawat salita niyang ganun ay maaari mapahamak po ang ating mga kababayan? Huwag po naman natin sanang ilagay sa alanganin itong mga kababayan natin. Kawawa ho sila eh. Diba ho? Kawawa ho sila. Ay naku, sana po maintindihan mo natin na malalim mo kung ano ho ba ibig sabihin itong mga sigalot na nangyayari na to. At huwag padalos-dalos at huwag damdamin ang pairalin. Dapat utak. Wala akong nananalo sa gera. Tandaan natin yun. Walang nananalo sa gera. Walang nananalo sa awayan. Laging may casualty. Minsan, ang problema pa, yung mga inosenteng mga Pilipino ang nagiging casualty. Maging sa China, ganun din. Ewan ko ba we claim to be, lalo na ngayong Holy Week. Nakakapagtaka. We celebrate Holy Week. Sobrang extravagant ng Holy Week sa ang Pilipinas. Pero yung pinakapuso ng Holy Week hindi natin maintindihan. Di ba ho? Sabi nga, blessed are the peacemakers. Asa na yun? Parang gusto nyo ng gulo. Gusto nyo ng away. Gusto nyo ng sa China. Huwag ko sana. Kasi kawawa ho ang ating mga kababayan. Kaya nga ang hamon ko, doon sa mga naghahamon, doon sa mga napakatapang na mga Pilipino nagsasabi, hindi, girahin na yan, labanan na yan. Pwede ho ba kayo mauna? Pwede ho ba kahit hindi kayo mauna? Pwede ho bang maging reservist man lang kayo? Di ba? Kesa sa putak kayo ng putak, pag talagang nagkagulo-gulo dyan, anong itsura natin? Ukraine ang labas natin. Pag-aralan nung natin yan. Ganyan nung ginawa ng Amerika sa Ukraine. Diba? Inadjit-adjit nila. Tapos nung, hindi sila tumulong nung kalagitnaan na ng bombahan. Kailan lang sila tumulong? Nung bandang huli na. Kung kailan sabog-sabog na yung lugar nila. Gusto nyo bang ganun na mangyari sa Pilipinas? Medyo isip naman po tayo. Medyo pwede ho ba? Pairali naman natin yung diwa talaga ng Holy Week. Peace. Diba? Kapayapaan. Kung maaari, lahat na magagawa nating paraan para makausap sila, maayos, ayusin natin. Ang magandang tanggalin natin ay yung mga pogo, yung mga Chinese na nanggugulo sa atin through pogo. Yun ang dapat nating tanggalin sa bayan natin. Di ba? Ang dami nating focus natin WPS, yung pogo sa Pasay, yung pogo sa Cavite. Ba't ayaw natin tanggalin? May kumikitang mga politiko, di ba? Ayan tayo Double standard, mga hipokrito.